Sa 22 years ko sa industry ng network marketing, dumating ba ako sa point dati na gusto ko na mag-quit? Oo naman, maraming beses. Kaya lang, alam ko lang kasi kung paano i-alter yung sarili ko. Our life will be much easier if alam natin na tayo ang may control ng lahat. Hi classmate, kumusta po kayo? Hope kung nasaan ka man, nasa mabuti kang kalagayan ngayon. And kung pinapanood mo to, hanap ka ng komportabling lugar para mas mapakinggan mo sa akin sasabihin ko. Ang topic po natin last is how to build momentum, and ngayon naman po is how to sustain momentum. And honestly, classmate, ang pagiging excited sa mga bago nating ginagawa, napakadali nun. Kasi once na bago ka sa ginagawa mo, nandun yung excitement, nandun yung kilig, nandun yung mga surprises. But the real question is, paano mo siya isusustain? Kasi honestly, if you want to sustain something, hindi na siya ganun ka-exciting kasi paulit-ulit na yung ginagawa mo at minsan alam mo na kung anong nangyayari. Kaya pag-uusapan natin is how to sustain your momentum para syempre, maintindihan natin na you will never be successful sa isang bagay kung first time mo lang siyang gagawin. Lahat ng tao na nakikita mong hinahangaan mo, nandun sila sa tinatawag na long game. Ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa yan. Kaya kung mapapansin mo, example, mga business tycoon na mga inahangaan, minsan buong buhay nila, yun ang naging mundo nila eh. May mga iba naman na generation by generation, baka tinuro na ng magulang, papunta sa apo, sa anak, so on and so forth. Now, gusto ko pong maintindihan mo, classmate, na kung nasaan ka man ngayon, kung anong industriya man ang ginagalawan mo, dapat maintindihan mo na dapat matagal mo siyang gagawin. And ang trick dyan, paano ka magiging excited at paano ka gaganahan lalo ng tuloy-tuloy mo yan gagawin, lalo na katulad sa akin. Try to imagine this 22 years na ako sa industry ng network marketing. Kaya bibigyan po kita ng mga key factors kung ano yung mga dapat mong gawin para magtuloy-tuloy ka na makapag-sustain ka ng momentum mo. Number 1 is consistency. Kasi mas lamang pa rin ang consistency kaysa sa intensity. Di ba? May mga ibang tao na magsisipag ako ng sobra ng isang buwan. Tapos after ilang buwan, magpapahinga. Mas maganda pa kahit hindi ka sobrang magsipag, basta araw-araw mo siyang nagagawa. Kaya sa aking classmate, isip ka, ano ba yung gusto mong puntahan? Ang importante, maging consistent ka. Parang sa akin. Di ba, nangarap ako dati maging silver button. Right now, may goal din ako na magkaroon ako ng gold button. Even yung anak ko nga, ang sweet ng anak ko, sabi niya, Daddy, I want you to have a gold button din sa YouTube. Sure, nakikita niya. Tapos binibigyan po ako ng tip na, Daddy, pinakita niya sa akin yung mga nagko-content ng mga tungkol sa roadblock. Sabi ko, shit naman itong anak ko, talagang iniisip niya kung paano ako magkakaroon ng gold button. Pero ang bottom line dito, classmate, na ako ini-enjoy ko, na I don't stress myself so much kasi gusto ko rin syempre ma-hit kasi yun ang nagpapasustain ng excitement natin. Dapat lagi ka may pangarap, lagi ka may goal kasi the moment na mawalan ka ng goal, doon ka magkaka-start ng boredom and baka mag-downward spiral siya. Kaya ako ini-enjoy ko lang na ngayon, inuunti-unti ko na talaga makapag-vlog. Nabibisi lang din po talaga, classmate, at hindi ko pa minsan nasisingit kasi ang dami pong sa company na ginagawa ko po ngayon dito sa Ascendra, ang dami po kasi mga iba-ibang biglaan ng mga meetings kasi ang dami mga from other networking companies or may mga ibang galing industry na hindi naman nagde-networking pero since napapanood nila ako sa vlog, ngayon nagsisipag networking po sila. Kaya marami po talaga akong trabaho. Pero at least na isisingit ko pa rin to kasi ginagawa ko lang po siyang hobby para ma-enjoy ko lang. In short, I don't stress myself so much kasi minsan pag in-stress mo naman sa sarili mo, baka lalong wala ka magawa. Kaya right now, I'm proud of myself kasi kahit paano nakakapag-vlog pa rin ako. Kaya importante, maging consistent ka sa ginagawa mo. Basta consistent, sunod-sunod, kahit hindi man grabe, basta at least magawa mo ng tuloy-tuloy. Okay? Just like sa akin sa pag-network, I started talaga na, actually, consistent ko sa network, malala. Kasi parang gusto ko lang siyang gawin hanggang ang matatago din, naging passionate talaga ako ng sobra na naging way of life ko. Kaya yun ang pinakasikreto, classmate, na maging part siya ng way of life. Paano yung maging way of life? Parang nagtututbrush ka, di ba? Nasa mood ka o hindi, araw-araw magtututbrush. Parang naliligo ka. Nasa mood ka o hindi, kahit gaano ka kabisi, maliligo ka pa rin. Kaya gawin mong way of life kung ano man ang industriyang kinalalagyan mo.
And number 2, ito pinaka-importante talaga to classmate, is siyempre, kailangan mo talaga ng right environment na sa ayaw mo at sa gusto, dapat talaga meron kang mga tao na makakapagpa-remind sa'yo ng paulit-ulit kung ano yung ginagawa mo. Kaya sabi ko nga dun sa nakaraan na kailangan mo talaga magkaroon ng changes sa mga circles mo na makakapag-push sa'yo na lalo kang mag-level up. Number 3, renew your why. Pero dapat connected pa rin po siya sa ginagawa mo. Parang ako, I started na ang importante classmate, meron kang major goals, tapos meron kang step-by-step na goal na papunta dun sa major goals. Na ako, nag-start ako na nangangarap lang ako na magkabenta, makapag-recruit. Nangangarap lang ako dati na makapunta ng Manila, magkaroon ng sasakyan, mga downlines ko, makapunta ako ng ibang bansa, mapakapunta din yung mga downlines sa ibang bansa. Doon ka magsimula na kung ano man ang industry ang ginagalawan mo. Kasi importante na meron kang mga minor goal, kasi yan ang mas magpapakonsistent ng sipag natin rather than yung major goals. Actually, nabasa ko yun dati sa libro na mas madali pong nahihit ng mga empleyado yung mga minor rather than yung major. Kasi yung major parang grabe yung effort na gagawin mo. Yung minor parang napakadali lang. Kaya para lalo kang maging excited, magkaroon ka lang ng goal everyday. Ano ba yung gusto mo? Galingan mo yung kausap mo, makapagbenta ka ng ganito, or ma-reject ka ng ganito. Gawin mo rin part kahit rejection. Kasi kung magkakaroon ka, example sa amin, magkakaroon ka ng 5 to 10 na rejection per day, okay lang din. At least, goal mo pa rin naman yun eh. Diba? It's all about perspective na paano mo gagawing positive yung feeling mong masakit. Diba? Kasi kung iisipin mo kung sa amin, sa networking, ma-reject ka, masakit eh. Pero what if magagawin mong goal na nare-reject ka? Di, at least, alam mo kasi pag nare-reject ka, may kinakausap ka. Therefore, the good thing about it, alam mo na meron kang ginagawa. Kasi sa kada rejection, meron at meron mag-o-o sa'yo. Kaya hindi tayo dapat ma-negative sa isang bagay na positive for us. Kasi may ginagawa ka nga. Bakit naging mali yung nare-reject ka kung marami kang ino-offeran? Expect pag marami kang ino-offeran, inaalok ng kung ano man ang ino-offer mo, meron at meron taong tatanggi sa'yo. Wala ka naman sigurong i-offer na lahat ng tao gusto yan. Kaya para sa akin, dapat everyday meron kang bagong why, para mas lalo kang maging excited na itutuloy-tuloy mo yung ginagawa mo. Idugtong ko na lang, bigla kong naisip classmate. Yung naalala ko dati mga isang why ko from magkaroon ng credit card. Tapos ang sunod ko ng goal, yung credit card ko lumaki ng lumaki. Sige, okay lang. Lumaki ng lumaki yung credit limit ko from magkaroon ako ng 100,000 na credit limit, 200,000 hanggang mag 7 figures. Parang ganon. Parang sa aeroplano din. Ang goal ko dati sa Mabuhay Miles hanggang nahit ko yung mataas na. Magkaroon kayo ng ganon kasi yun ang magpapasustain na lalo kang tumuloy-tuloy sa ginagawa mo. Kung ako tatanungin nyo, sa 22 years ko sa industry ng network marketing, dumating ba ako sa point dati na gusto ko na mag-quit? Oo naman, maraming beses. Kaya lang, alam ko lang kasi kung paano i-alter yung sarili ko. Na our life will be much easier if alam natin na tayo ang may control ng lahat. Yung excitement mo, ikaw may control. Yung babaguhin mo, yung mood mo, ikaw may control. Yung araw-araw na mataas ang energy mo, ikaw may control. Mas magiging madali. Kasi ako never kasi ako nasanay classmate na umaasa ako talaga sobra sa ibang tao. Nung bata ako, masanay ako maghanap ng paraan para magkapera rather than manghingi ng pera sa magulang. Kasi ayaw ko nang nare-reject ako. Parang pag magpapaalam ako sa magulang ko, parang nasa kanila naka-base yung buhay ko eh. Kaya mas gusto ko sa akin naka-base. Kaya natuto ako talaga maghanap ng kung ano-anong sideline. And nadala ko yung ugaling yun hanggang sa paglaki ko, hanggang sa industry ng network marketing na pag nawawalan ako ng gana, naghanap ako ng way. Anong ginagawa ko? Nagbabasa ako ng libro, nakikinig ako ng music, nire-remind ko yung sarili ko ano yung buhay na nag-aantay sa akin. Hindi na ako umaasa sa ibang tao, di ba? Kadalasan ka sa atin, pag nadadown ka, maghanap ka pa ng ibang tao, mag-vent out ka sa kanila, at sasabihin mo kung ano yung mga gusto mo mangyari or aantayin mong i-motivate ka nila. Ako hindi eh, kasi sayang ng oras for me. Bakit ako magpapamotivate sa ibang tao na pwede naman i-motivate ko sarili ko? Kasi i-istorbohin ko pa yung ibang tao, nakakaya pa sa kanila, or minsan baka busy pa sila. Kaya kadalasan, naghahanap ako ng way pa paano ako mamotivate sarili. Kaya dumating ang oras na ang dali na lang eh, na pag wala ako sa mood, isang ganun na lang,
na motivate na agad ang sarili ko. Kaya you could start, classmate, na yung long motivation tawag ko doon, na pwede kang manood muna ng pelikulang mamomotivate ka, makinig ka mo yung music na mamomotivate ka, hanggang pagdating ng oras, kaya mo nang i-shift yung mood mo na from tamlay ka, pero pag trabaho, para kang bagong gising na parang napaka-energetic mo, kaya mo yung gawin. Pero syempre, may dadaanan ka naman na stages pa. Hindi naman kailangan biglaan na naman yan. Okay? Kaya yun ang, classmate, ang gusto kong, kung meron kayong take away ngayon sa vlog kong to, ang gusto ko ma-realize po ninyo na kaya mong baguhin ang mood mo kahit anuman ang sitwasyon mo sa buhay mo. Basta ito lang, classmate, ha? Starting will make you excited, but sustaining will make you successful. Kaya sa akin, dito naman tayo magtatapos sa vlog kong to. Ang gusto ko lang po, mag-comment ka na lang the moment na na-try mo i-shift ang emotion mo. Ano ang pakiramdam at ano ang ginawa mo, paano mo na-shift yung emotion mo. Para at least magkatulungan tayo na marami din ma-inspire, na maintindihan nila na ang mood natin, kaya natin baguhin, regardless anuman ang nangyayari sa atin ngayon. Kasi lagi kong sinasabi, we are very powerful being. Sabi, anak tayo ng Panginoon, anak tayo ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, then we are a very powerful being na kaya natin i-alter kung ano man ang nangyayari sa atin right now. Kung ikaw, classmate, hindi mo na nagugustuhan ang nangyayari sa'yo, ano pa bang inaantay mo? Di baguhin naman yung mga ginagawa mo para pagdating ng oras, magbabago ulit buhay mo. Basta isa lang share ko, ako, naniniwala ako na kaya ka laging nanonood ng bidyong to kasi desidido ka magbago ang buhay mo. At ako, alam ko na darating at darating ang time. Hindi na yun aabutan ng next year. This year pa lang, makikita mo na ang changes at growth ng pagbabago sa buhay mo. Kaya ilang muna, classmate!